Matapos po ang matagal na usapan at haka-haka, mukhang tuluyan ng naging totoo ang balitang pinakahihintay ng mga XRP holders. Ang opisyal na launching ng XRP ETF. Isang post mula kay Dominos, isang kilalang crypto commentator, ang nagpatunay sa bagong dokumento na tila kumpirmadong nakasubmit sa mga regulatory agencies ng US. Ayon dito ay ang Rex Osprey XRP ETF ay hindi na lang basta balita, kundi isang aktwal na produktong pang-investment na ngayon ay nasa market na. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan dito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ngayon ay paano nga ba nagsimula ang balitang ito? Sabi po rito ay i-post from crypto commentator Dominos recently reignited discussion surrounding a possible XRP exchange-traded fund or ETF after he shared an image of a prospectus listing Rex Osprey XRP ETF. The image corresponds to legitimate regulatory and market documentation connected to Rex and Osprey funds. Ayan, si Dominos, isa po siyang aktibong taga-subaybay ng crypto industry, ay nagbahagi ng larawan ng prospectus na may nakasulat na Rex Osprey XRP ETF. Ang dokumentong ito ay tugma sa mga opisyal na papeles na isinampa ng Rex at Osprey Funds. Dahil dito, muli pong nabuhay ang usapan tungkol sa posibilidad ng XRP ETF na dati tinitingnan lang bilang espekulasyon. Pero ngayon, tila may matibay ng ebidensya na totoo ito. Sa market impact, ang ganito pong balita ay mabilis na nagdudulot ng hype at positibong sentiment sa market. Kapag kinumpirma ng regulators, asahan nating tataas ang presyo ni XRP dahil sa pagdagsa ng mga bagong investors. Ano naman ang nilalaman ng mga opisyal na filings? Sabi po rito, ay the prospectus reference in Domino's post lists several Rex Osprey products, explicitly naming the XRP fund. The corresponding filings with the U.S. Securities and Exchange Commission or SEC include Form 485 submissions and the effective prospectus that defines the ETF structure, objective, and subsidiary arrangements. Paliwanag po natin, ayon po sa prospectus, nakasulat dito ang ilang produkto ng Rex Osprey, kabilang po ang XRP Fund. Nakapaloob din sa mga isinabmit na dokumento sa US SEC ang Form 485 at ang official prospectus na naglalarawan ng structure, layunin at operasyon ng ETF. Ang mga papeles na ito ang nagsisilbing legal na basihan para sa launching ng regulated investment product na nakatali po sa market value ng XRP. Ang market impact po nito ay dahil duman ito sa legal process ng SEC, mas nagiging credible ang XRP ETF kumpara sa mga unregulated crypto investments, kaya mas marami pong institutional investors ang maaaring pumasok. Ngayon ay ano po ang layunin ng XRP ETF? Sabi po rito tungkol dyan ay the documentation specifies that the fund aims to track the performance of XRP as its underlying reference asset. These filings formally establish the issuer's intent to launch a regulated investment product tied to XRP's market value under the compliance standards required by U.S. securities law. Yan, layunin daw po ng XRP ETF na sundan ang performance ng XRP bilang underlying asset. Ibig sabihin, ang presyo po ng ETF ay direktang nakabatay sa galaw ng XRP sa market. Sa ganito pong paraan, maaring mag-invest ang mga traditional na investors kay XRP nang hindi kinakailangang bumili ng aktwal na token. Ang pagkakaroon po ng regulated ETF ay nagdadala ng mas mataas na transparency at kumpiyansa sa market. Sa market impact, kapag mas madali nang ma-access si XRP sa pamamagitan po ng ETF, siguradong lalaki ang demand at tataas ang presyo sa mid to long term period. Ngayon ay totoo bang nakalista na ito sa market? Ang sabi po rito ay independent records from Nasdaq and other financial reporting platforms confirm that the Rex Osprey XRP ETF has entered the market.
Nasdaq Information Circular identifies the fund by name and includes the standard operational details that accompany an active listing. Ayon po sa independent records ng Nasdaq at iba pang financial platforms, kumpirmado na ang Rex Osprey XRP ETF ay opisyal ng nakalista sa market. Lumabas din sa Nasdaq Information Circular ang pangalan ng fund kasama ang mga detalye ng aktibong operasyon nito. Ito ang pinakamatibay na patunay ng ETF na dati pinag-uusapan lamang ay ngayon ay talagang live at saka operational na. Sa market impact, ang pagpasok po ng XRP ETF sa Nasdaq ay malaking milestone. Karaniwang sinusundan ng ganitong events ang biglang pagtaas ng presyo ng asset dahil nagkakaroon ng institutional buying pressure. Kailan naman po nagsimula ang aktual na trading? Sabi rito ay market data and industry reports further indicate that trading began in September 2025 with the product subsequently attracting inflows and measurable assets under management. These indicators demonstrate that the fund has progressed beyond regulatory filing and is now actively traded on public markets. Yan. Ayon po sa market data, nagsimula ang aktual na trading ng XRP ETF noong September 2025. Mula noon, patuloy itong nakatatanggap ng inflows or pondo mula sa mga investors. Sa ngayon, mayroon na rin itong measurable assets under management na nagpapakita ng mataas na demand. Ibig pong sabihin, hindi lang basta lisensyado ang ETF na ito, kundi aktibong tinatangkilik na rin na market. Ang market impact po nito ay ang tuloy-tuloy na inflows ay nagdudulot ng upward pressure sa presyo ni XRP, lalo na kung ang fund ay patuloy na bumibili sa spot market upang masunod ang presyo ng asset. Ano naman ang benepisyo ng XRP ETF para sa mga investors? Sabi po rito, the Rex Osprey XRP ETF provides investors with regulated exposure to XRP through a conventional ETF structure. The prospectus outlines essential details on management fees, subsidiary use, risk factors, and broker-dealer compensation arrangements. Ayan, ang Rex Osprey XRP ETF ay nagbibigay daw po ng regulated exposure sa mga investors na gustong makilahok sa XRP market nang hindi direktang bumibili ng crypto. Nilinaw din ng prospectus ang mga detalye tulad po ng management fees, risk factors at mga terms sa broker-dealer compensation. Sa madaling salita, mas malinaw at mas ligtas itong paraan para mag-invest kay XRP kumpara sa direct trading sa mga unregulated exchanges. Sa market impact, kapag mas marami pong retail investors ang pumasok sa regulated ETF, lumalawak ang base or foundation po ng demand na sumusuporta sa presyo ng mismong crypto asset. Paano naman po nito pinapalakas ang tiwala ng mga investors? Sabi po rito, these disclosures align with industry standards for digital asset link funds and ensure investor transparency. Early asset growth reports suggest meaningful demand for XRP-focused investment vehicles within traditional markets. Yan, ang mga disclosure daw na ibinigay ng Rex Osprey ay umaayon sa global standards para sa digital asset funds. Dahil dito, mas nagkakaroon ng transparency at proteksyon ang mga investors. Sa unang ulat pa lang, lumalabas na may malakas na demand sa mga investment products na nakatutok kay XRP. Ibig pong sabihin, unti-unti nang tinatanggap ng traditional na market ang crypto bilang lehitimong asset class. Sa market impact, ang ganito pong kumpiyansa mula sa traditional na investors ay nagsisilbing matibay na pundasyon ng long-term growth para kay XRP. Bilang panghuling katanungan ay paano naman po ma-verify ng publiko ang impormasyon? Yan, sabi po rito ay interested investors and analysts can verify these details through the SEC's EDGAR database, the Nasdaq Circular, and the Rex Fund website, each of which provides official data on the fund's listing, structure, and ongoing trading performance. Ayan po, para po sa mga gustong mag-verify, maaari pong bisitahin ang SEC EDGAR database.
ang Nasdaq Circular o ang official website ng Rex Funds. Nandoon ang lahat ng opisyal na impormasyon tungkol po sa listahan, structure at saka trading performance ng XRP ETF. Ito po ay malinaw na patunay na hindi ito fake news, kundi isang aktwal na at saka lehitimong produkto na ngayon ay bukas na po sa publiko. Ang market impact po nito ay dahil sa transparency at saka official confirmations, nagiging mas stable po ang investor confidence na karaniwang nagtutulak ng tuloy-tuloy na pag-akyat ng presyo. Bilang panghuli, ang aking opinion naman po tungkol dito ay ngayon ay malinaw na, live at trading na ang XRP ETF. Isang napakalaking tagumpay po ito, hindi lang para kay XRP, kundi para sa buong crypto community. Sa wakas, ang isang digital asset na dati tinatawag po na risky ay ngayon ay may regulated investment vehicle na po sa ilalim ng US market. Ibig pong sabihin, unti-unti nang bumubura ang linya sa pagitan ng traditional na digital at digital finance. Bilang mga traders at investors, dapat manatiling alerto po tayo dahil ang ganitong milestone ay kadalasang nagiging simula ng long-term bullish trend. Kapag patuloy po ang pagpasok ng mga institutional funds, posibleng sumunod po dito ang iba pang mga altcoins. Sa kabuuan, sa XRP ay hindi na lang basta token. Isa na po siyang lehitimong asset na kinikilala ng malalaking institution sa buong mundo. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood.